Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa home lab natin, no? Ayan, so ayun mga kapitbahay, mayroon tayong katanungan ng isang tropa nating IT na baguhan lang po, no? Dito sa ating channel, nag-comment po siya na nagmamatter po ba ang speed ng internet sa speed or sa mga specs ng network infrastructure mo, which is yung mga switches mo, yung mga routers mo, basta yung mga network devices mo, nagmamatter po ba ang speed ng internet mo doon? Ano nga ba daw ang combination ng speed para tama or hindi mag-congest yung isang network? Okay? So, ayan mga kapitbahay, yan yung ipapakita natin sa kanya. Magsasample tayo ng konti, tapos i-demo natin ng konti sa kanya kung ano nga ba ang mangyayari kapag hindi balance ang speed ng internet mo. Tapos pagdating dun sa mga network devices mo, sa infrastructure mo, or dun sa mga building na nakakabit, or ano nga ba ang mangyayari kapag hindi sila equal. Okay? So ganito mga kapitbahay. So ito mga kapitbahay, i-share ko to sa inyo base lang dito sa speed ng network ko sa bahay, pero almost the same lang din po yan. Magbibigay lang ako ng konting sample kung ano nga ba ang mangyayari kapag mas mabilis yung internet mo kaysa sa doon sa network devices mo, or mas mabilis ang network devices mo kaysa doon sa internet mo. Ano nga ba ang mga dahilan, ano nga ba ang mga pinagkaiba nun, or ano nga ba ang magiging effect nun sa network mo? Alright? So, kung inyo mo papansin mga kapitbahay dito sa PC ko, ito yung PC ko na to, connected to dito sa Microtech router ko, tapos nakakonect to doon sa TP-Link na gigabit switch ko, tapos nakakonect din doon sa Cisco na gigabit switch ko. So, ito yung speed na nakukuha ko ngayon mga kapitbahay. Ayan. Kunyari, ayan. Yan yung speed na nakukuha ko. Which is yung internet ko is up to 300 Mbps. Yan, up to 300 po yan ha. Yan yung plan ng internet ko ngayon as of now. So, ito po yung nakukuha ko. Dahil connected ako dito sa aking Microtech na gigabit. Lahat ng port ng Microtech ko is gigabit. Okay. Ayan. Okay. Wait, hintayin natin. So, kung yung mapapansin yung upload ko is symmetric po yung internet ko, no? Magkalapit lang yung download at saka upload. So, ito yung kagandahan kapag naka fiber to optic ka, which is yung from NAP to bahay naka fiber ka. So, ganito yung speed mo, symmetric. Meron kasing ibang mga internet connection na asymmetric, hindi pantay. Like for example, kapag naka Starlink ka, si Starlink mabilis yung upload pero yung download, pero yung upload is mababa. Ang sample lang po diyan is siyempre si satellite, ang liwanag ng ilaw ng bato. So, pagdating sa baba, ang device mo plus light lang. So, aabot ba agad yan doon sa satellite? Parang ganun yung sample nun. Kaya mahina yung upload. So, asymmetric tawag po doon. Okay? So, ngayon, yan. Back to the topic tayo, no? So, ito yung aking speed na nakukuha ngayon. Kung nyo mo papansin, umaabot ng 300 to 250 yung upload ko, di ba? So, ang dahilan dyan, dahil ngayong internet ko is up to 300 Mbps. So, yung mga switch na pinagkakabitan ko is 1 gig. Okay, so papakita ko sa inyo actual. So ituturo ko sa inyo. Let's go, punta tayo dun sa network rack ko. Ayan, so ayan mga kapitbahay ko. Inyong mapapansin mga kapitbahay, ito yung internet ko. So up to 300 Mbps po yan. So ito yung Microtech ko. So ito yung gigabit switch ko, tsaka yung Cisco ko. Ayan, dito po connected yung computer. So ayan, kung inyo mapapansin, di ba, nakikita nyo, 300 Mbps ang nakukuha ko. Dahil nga gigabit to. Okay? So, ano nga ba ang mangyayari kapag, kunwari, up to 300 yung internet ko, or assuming na sa inyo, kunwari, yung internet nyo is 1 gig, tapos, yung switches mo, yan, 1 gig, 1 gig. So, kayang-kaya pa po niya yun, no? Kayang-kaya pa i-handle ni switch, or kayang-kaya pa ni switch i-handle yung internet mo, dahil 1 gig din naman yung mga internet port mo. Okay? So, ang magiging problema mo lang po doon kapag, kunyari, etong area na to, kunwari, itong area na ng Cisco na to, kunwari, meron akong dyan, design department. So, pag sinabing design or mga editor, so, video, image, ang mga tinatransfer nila. Kaya, nagmamatter po talaga yun. Kailangan, kunwari, yung mga switch mo is 1 gig. So, kailangan, ang mangyayari dyan is yung uplink mo is mas mataas sa 1 gig. So, for example, yung uplink mo is 2.5 papunta dito. Ayan, kasi kunyari, lahat ng mga PC na connected dito, nagtatransfer ng malalaking files papunta sa server mo na nakakonect dito sa core switch mo. So, ang mangyayari dyan, kapag 1 gig lang din to, makakongestion. So, syempre, kunyari, nagtatransfer sila as 500 MB sabay-sabay. So,
yung internet mo, pag dumaan siya dito sa uplink, kalahati na lang, 500 na lang ang maipapadaan niya. Kasi nga, dahil sabay-sabay, nagtatransfer sila ng files. So, most likely, ang mga ibang company is, ang bumibili sila ng mga gigabit switch, pero yung mga uplink switch niya is naka 2.5 gig, or naka SFP na, SFP plus na 2.5 gig plus, tapos, lahat ng uplink nila is 2.5, or mayroon namang iba na company na mayayaman, bumibili sila ng mga high-end switch talaga ng mga 2.5 per port na ganito, per port niya 2.5 gig para hindi mag-congest. Okay, so kunyari ang internet ko is 1 gig, tapos sample, ito yung internet ko na to is 10 by 100 lang to. So dahil 10 by 100 yan, dahil nga CCTV camera lang naman yan, so hindi naman ganun ka laki, 4 na piraso lang naman yung camera ko, so kayang-kaya na po niya yan. 1 gig yung uplink niya papunta rito sa gigabit switch ko. So kunyari internet ko is 300, so kapag dito ako maglagay, hindi aabot ng 300 yung magiging speed test ko. Okay, so ipapakita ko sa inyo mamaya yung sample yan. So dun po sa tropa nating kapitbahay na nagtatanong, kung gusto mo, like for example, yung internet mo is up to 300 lang, pero yung mga switch mo is 2.5 gig, walang problema po dun. So, ang magiging advantage po dun, hindi magko-congest yung mga switches mo kapag may isang department ka na may malaking files na nagtatransfer like image, videos, hindi maapektuhan yung outbound mo, which is, kunwari, magda-download ka ng something, ganito, ganyan. So, meron akong isang kapitbahay dati na nagtatanong na kapag may nagtatransfer daw dun sa ibang department nila ng files na malaki, nagda-down daw po yung kanyang network. So, ang nagiging problema po niya is dun sa distribution switch niya, meron siyang isang switch na 10 by 100 na nakakonect dun sa gigabit core switch niya. So, lahat ng, kumari, magta-transfer yung isang PC ng malaking files. So, lahat ng connected dun sa 10 by 100 na yon papunta sa core switch, napupuno yung kanyang uplink. So, nagda-down. Lahat ng dito sa switch na to na nakakonect, bumabagal kasi nga 1 gig lang, 10 by 100 lang to, which is nako-congest siya, nauubos. Okay, so kunyari mayroon kang company na puro file transfer, pwede ka maglagay ng switch na mga 2.5 gigabit na o 10 gig kung gusto mo, tapos yung uplink niya is 2.5 din. Okay, kunyari wala naman, more internet ka lang, browsing or email or simpleng mga files upload and transfer lang. So pwede na po yun na 1 gig lahat ng port, tapos 1 gig lahat ng port, tapos yung uplink mo is 1 gig din, kayang-kaya po yun. Kunyari, meron kasing ibang switch na nabibili na 1 gig lahat to ng port, pero yung uplink mo is 2.5, tapos naka SFP, yun, maganda po yun. Okay, so kunyari, ang ang internet mo is 2 gig, so kailangan mag-upgrade ka rin ng mga network devices mo. Kasi, kumari 2 gig yung internet mo, tapos ito yung ikakabit ko, yung Microtech ko na to. So, hindi kakayanin. So, ang mangyayari, magiging 1 gig lang ang ilalabas niya dun sa network devices ko. So, kailangan kapag 2 gig yung internet mo, matik yung mga switches mo dapat 2.5 lahat ng port or 2.5 yung kanyang uplink. Kahit magiging 2.5 yung uplink, kahit 1 gig lang tong mga port, okay na yun kasi hindi naman siguro tayo sa isang PC or sa isang device, hindi naman siguro magko-consume yun ng ng mga 2 gig na internet, 'di ba? Hindi mo naman kakayanin, 'di ba? Okay, so ganun yung combination. Dapat kung gaano kataas yung internet mo, kung gusto mo ma-reach talaga or ma-maximize yung internet mo, dapat ganun din ang speed ng mga network devices mo. Okay? Compatible po yun. Walang problema kung yung mga network devices mo is mas mataas yung speed kaysa dito sa internet mo. Walang problema yon. Ang magiging problema mo po doon sa setup mo kapag yung internet mo 2 gig tapos yung internet yung mga network devices mo is 1 gig lang. So hindi mo ma-maximize yung speed. Okay? Ayan, so ganun lang kasimple. Hindi dapat mas mataas ang internet na kunyari internet mo is 1 gig tapos yung mga switches mo is 1 gig, okay po yun. Pero kunyari yung internet mo is 2.2 gig tapos yung mga network devices mo is 1 gig, so magkakaproblema ka po doon. Okay? Kailangan mas mataas to.
Okay, so ngayon, magbibigay ako ng sample. So, etong Microtech ko, dito connected yung PC ko, dito sa mga 1 gig ko na to. So, ilalagay natin yung PC ko dito sa switch na 8 port na to ng aking CCTV, which is 10x100. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung ano ang speed na makukuha nito. Okay? So, let's go. Ililipat muna natin. Wait. So, ayan mga kapitbahay. Ayan. So, ito yung port ng PC ko dito sa aking patch panel. Ayan. So, ito po yun. Ayan. So, connected na po siya dito. Ayan. Sa 10x100 ko na switch. Okay? So, titingnan natin kung ano ang makukuha nating speed dahil nakakonect ako. So, yung 10x100 ko, connected dito sa gigabit switch ko na TP-Link. So, titingnan natin kung ano makukuha natin. Okay? Kung nagbabari nga ba or nagmamatter nga ba ang network speed pagdating sa speed ng internet natin. Okay? Let's go! Ayan, kung yung papansin, di ba, ito kanina yung speed natin. Ayan, itatry natin ulit mag-speed test. Ayan. So, wait lang, ulitin natin to. Okay. Kung yung papansin, di ba, ang layo. So, ang nakukuha ko lang ngayon is, hindi siya lumalagpas ng 500. Dahil nga, kinabit natin yung ating PC na to, doon sa ating 10x100 na switch. Yan, kung yung papansin, pati yung upload ko. Ayan. Sobrang baba, di ba? 10x100 lang. Okay? So, ayan. So, sana nasagot natin yung katanungan ng isa nating subscriber kung nagmamatter nga ba ang speed ng internet pagdating doon sa network devices. Kung ano nga ba ang magiging kalalabasan or ano yung magiging advantage, disadvantage, at saka ano yung magiging tamang setup. Okay? So, ayan mga kapitbahay. So, kailangan mas mataas yung internet mo, dapat equal doon sa mga speed ng network devices mo. Hindi naman palagi na, kunyari, 2 gig yung internet mo, dapat yung mga port ng PC mo or mga laptop mo is 2 gig din. So, hindi mo naman siguro kayang i-maximize yung 2 gig na speed ng internet mo kapag magbo-browse ka lang, di ba? Kahit manood ka ng YouTube or kahit manood ka ng mga HD video sa YouTube, hindi mo kayang i-maximize yung 2 gig na yun. Okay? Dapat, kunyari, sa internet mo is 2 gig, kailangan mga switches mo is 2.5, 3 gig, 10 gig, naka-SFP plus, or kahit hindi naka-SFP, kung every port 2.5, kayang-kaya po yun. Okay? So, kunwari naman, yung internet mo is hindi naman lumalagpas ng 100, kunwari, yung plan mo lang is up to 50, up to 70, up to 80, kahit mabilis yung network devices mo, kahit lahat ng switch mo is naka 2.5, 10 gig, naka 3 gig yung lahat ng port mo, lahat ng PC mo, gigabit, walang problema po doon. Walang magiging effect po yun sa internet speed mo. Ang advantage po doon is yung local file transfer mo is magiging sobrang bilis talaga. Pero pagdating sa internet, so smooth pa rin po yun kasi nga sobrang laki ng space sa network mo. Pero kunyari mag-transfer ka ng files na 10 gig, medyo mako-congest yung network mo or yung internet mo kasi malaki ang i-upload niya kasi up to 80 lang yung speed mo. So, dun ka magkakaproblema. Alright? So, ayan. So, sana may naintindihan ka or sana may napulot na naman kayong konting kaalaman sa video natin today. Alright? So, maraming salamat. God bless and peace. And don't forget to hit that subscribe, like, and share para masaya. Alright? So, maraming salamat. God bless and peace.